Yo, what's up mga kahirap? Ako si Kuya Porman and today, real talk lang tayo. Kung iniisip mong magsimula ng YouTube channel mo, okay yan. Pero bago ka sumabak, gusto kong sabihin sa'yo ang totoo. Hindi lang yung mga narinig mo na just start o follow your passion na tipo. Hindi ko mapapangako magtutugma-tugma ito pero nandito ako para ipahayag sa inyo, so panoorin nyo. At hindi ulit to si Mark Logan, ito lang ang iyong lingkod, si Kuya Porman. Hi, ako si Kuya Porman at welcome sa ating bahay kwentuhan. Gumagawa ako ng mga video na kapupulutan ng aral o palaisipan at sana di nyo kaiinisan. Kasabay ng tugma-tugmang pananalita at komentaryo sa mga kaganapan, isang subscribe naman dyan. Kung video ko ay inyong nagustuhan, pakilig na rin sa akin yan. So, una sa lahat, madali lang mag-create ng channel. So, una sa lahat, madali lang mag-create ng channel. Pero sobrang hina sa simula. Alam mo yung sobrang haba ng edit mo at kung ano-anong ginagawa mo, pero after 2 days walang nanood sa'yo. Pati kaibigan mo, hindi ka panonoorin. Minsan pati pamilya mo, hindi manonood sa'yo. Bakit minsan pagtatawanan ka lang? Sasabihin ko sa inyo. At masakit yon, lalo nang pinaghirapan mo yung video. So, ito mapapayo ko sa inyo. Ganun talaga, lahat ng mga nag-YouTube doon nagsimula. Dumaan yan sila sa 0 views, walang subscriber, 0 views, 0 subs, 0 motivation. Pero ang tanong ko sa iyo, kaya mo bang magpatuloy kahit wala nanonood sa'yo? Yun ang tanong ko. At kung desidido ka na talagang, gagawa ako ng YouTube, gusto gumawa ng ganitong mga videos para matuwa yung mga tao, ipagpatuloy mo. Ngayon ang tanong, mag-aantay ka ba ng mga bagong kamera, magandang kamera, at sobrang lupit na kamera bago ka magsimula? Hindi! Hindi yon ang susi. Hindi sa magandang gamit, hindi sa mamahaling kamera, ang susi sa iyong pagsisimula. Nagsisimula yan sa kagustuhan mong magsimula. So gamitin mo yung cellphone mo. Basta hindi maalog ang kamay mo, pwede yan sa'yo. Walang silbi ang mamahaling gamit mo kung wala kang skills at kapal ng mukha sa pagharap ng kamera at paggawa ng mga script mo. So kahit sobrang ganda ng kamera mo, kumahayain ka naman at hindi ka ganito ng kapal na mukha ko, baliwala lang din yan. Sayang ang ginastos mo. I-develop mo muna yung skills mo sa paggawa, pagharap sa camera at syempre pag i-edit na rin. And then saka ka gumawa at mag-invest sa mga ganyang gamitin. Isa din, mahirap maging consistent. Mauubusan ka ng ano bang pwedeng i-content na iisipin. Pero ito ang masasabi ko sa inyo. Talagang mapapagod ka. Talagang tatamarin ka. Talagang wala kang mapoprogress. Pero natural lang yan kasi tao tayo. Kailangan natin magpahinga. Pero tandaan, YouTube is a long-term game. Hindi yan basta-basta na isang araw lang, 2 araw, 1 linggo, o baka sa 1 taon. Baka hindi ka pakikita. Pero ang tanong ko sa'yo, ipagpapatuloy mo pa ba? Kailangan mo ng consistency, genuine passion, at syempre, pasensya. Kung gusto mo na sumikat at kumita agad, well, hindi ito ang para sa'yo. Malamang 3 buwan pa lang, susuko ka na. At ayawan na to. Sa umpisa, huwag mong piliting maging unique ka. Kasi gusto mo ibang-iba ka lagi talaga. Gumagaya-gaya ka na lang din. Pwede naman yan. At din saka mo hanapin kung saan ka talaga sasabit, kung saan ka magaling. Lahat tayo nagsisimula sa paggaya. Kahit ito, ginaya ko lang din. Pero kung sino-sino. Pero alang daw ay mahahanap pa rin yung trip mo at yung style mo sa paggawa ng mga video. Kung paano ka magsalita, magpatawa, mag-share ng video at mag-edit, madadaman mo rin yan kung saan ka talaga. Kaya ako sa'yo, tuloy-tuloy mo lang. Ang pagsimula ng YouTube channel ay isang mental game. Mababaliw ka talaga. Hindi ito tulad ng pang-araw-araw mong trabaho na alam mo na yung gagawin. Dito, gagamitin mo ang iyong utak, pagaganahin hanggang mapiga. For sure makakaramdam ka ng duda at self-doubt nga. Tama ba itong ginagawa ko? Parang wala naman nangyayari sa ginagawa ko. Wala naman nanonood. Tigil ko na lang to. After 2 buwan, 3 buwan mong tinrabaho, itigil mo na lang. Wag. Magpahinga ka lang. Mag-isip ulit. Bumalik ka sa drawing board mo at hanapin mo kung saan ka pwede mag-adjust. Dinipagpatuloy mo kapag ready ka na. Pero hindi ko sinasabi ka pwede magpahinga, ha? Kasi habang gumagalaw ka, meron at merong opportunity na papasok dyan. Pero kapag tumigil ka, kinat mo na lahat yan. Wala na mangyayari dyan. Tapos ka na.
Wala na. Ano na? Ipagpatuloy mo pa ba? Tigil na. So, si YouTube ay di talaga madali. Kailangan mo talaga siya tiyagain, trabahuin, pag-isipang mabuti, at syempre self-improvement ang kailangan mong gawin. Kulang ka ng skills, mag-aral ka. Kadami-dami ng YouTube videos tulad nito, panoorin mo. Editing skills, hindi mo kailangan maging hardcore doon. Alamin mo lang yung basic. Marami na rin dyan, mga raming creator. Hindi to katulad dati na papasok ka ng library, maghahanap ka ng libro. Tapos saka mo isa-isahin, pero wala doon ang hanap mo. Mahirap sa library. Pero ngayon, Google mo na lang, nandyan ang sagot mo. Ano pa, ang dami ng resource, no? Hindi mo rin kailangan maging perfect. Kailangan mo lang simulan. Saka mo hinay-hinaying, perpikin ang iyong sistema. Dahan-dahanin mong gagawin yung hagdan. Huwag kang mag-isip ng gusto ko ng hagdan na maganda at mamahalin. Buuhin mo muna yan, then pag nakita mo kung anong magandang ayusin sa hagdan mo, then saka mo trabahuin. At dun ka dahan-dahang aakyat sa iyong hagdanan. Di ba? Okay din, no? At panghuling tip at real talk na sasabihin ko sa inyo kasi ito ay tungkol sa real talk sa paggawa ng YouTube at walang pantasya dito na sinasabi ng iba na ganito ang kikitain mo sa YouTube. Ganito madali lang ang YouTube. No! Hindi ganon mga kapurman. Never. No? Walang madali. Walang easy money. Pero ito ang masasabi ko sa inyo kapag nag-like and subscribe kayo at mag-leave ng comment dyan, nandito lang ako. Tutulungan ko kayo. Pero wala pa talaga ako na withdraw. So, keep grinding and see you in the next video mga kapurman. Tata! Ng channel. Amen? Mali. Kung gusto mo lang sumikat at kumita, ipagpatuloy mo pa ba? Tigil na.